Narito ang update sa nagpapatuloy na search and rescue operations sa gumuhong bundok ng basura sa Cebu City. Mula roon nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, idineklara na nga ang state of calamity dito sa Cebu City matapos ang nangyaring pagguho ng landfill o bundok ng basura na ikinasawi na aabot na sa 13 katao. Halos hilahin ng kaanak ng mga nawawala ang oras. Ngayong umabot na sa 5 araw ang paghahanap sa kanilang mga mahal sa gumuhong bundok ng basura sa landfill ng Barangay Binaliw sa Cebu City. Ang pag-asa nila, hindi na madaragdagan ang 13 na recover na bangkay at isa ang kanilang kaanak sa mga himalang matagpo ang buhay. Kabilang sa ilang nakaabang sa guho si Tatay Joventino na nawawala pa ang anak. Ang akong gibati gyud karon nga sakit kayo nga dili makuha ang akong anak mo nga ang akong yung gusto nga mupauli ako sa amo ang dapit nga makuha gyud ang akong anak ug di makuha ang akong anak di gyud ko pauli kay ang uban nakuha man nya gakuha rin magpabilin sakitan ako. Pero si Rhea, tuluyang naputol ang pag-asa nang may ahon ang kanyang kuya sa guho na wala ng buhay. Ni-chat man akong ate. Nya pagingon sa ate nga patanaw dito mato ni ato ko dito. Kami daw sa akong magkuwang. Mato pagtayo na ko ako mang kuya kay mamay na akong nakita niya pitaka og kiyayawi. Wala na ako na to sa tanaw kay kuha naman burot naman niya tanang lawat. Isang welder sa Primeway Solutions kasama natabunan ang mga pangarap ng kanyang kuya na hindi na matutupad. Lalong masakit dahil kao-opera pa lang sa ama nila. Nanlulumo ito habang nagpapagaling matapos malaman ng sinapit ng anak. Kay bago magunoperahan akong papa, nawala biyato siya kahibalo. Wa siya kahibalo nga is usad ito ya anak na tabunan. Pero sakit niya po, buot sa utukan. Mismo ako mahal, wala kay balo. Sadya kay may pagkuan na to January, ko kay balo mo na date to. Mel, nandito lamang po tayo sa isang bahagi ng paanan ng guho. Dahil nga raw po umuuga pa yung lugar kung saan nangyari yung pagguho ng landfill, ay hindi pa tayo pinahihintulutan na makalapit doon sa mismong lugar. Pero ayon sa mga kinauukulan, 24 oras na yung isinasagawa nilang search and rescue operations. At mayroong 2 shifts na aabot sa 500 mga personnel ng Bureau of Fire Protection, AFP, PNP, government agencies at pati na rin ng Primeway Solutions para magtulong-tulong para mas mapabilis at hinati naman sa 4 na quadrant yung kanilang pinaghahanapan para mas maging mabilis din yung operasyon gamit-gamit ang mga heavy equipment kabilang na ang mga crane at mga backhoe. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.